Sa isang nakakagimbal na pangyayari sa Senado, binisto ni dating PNP Chief Albayalde ang mga nakahindik-hindik na korupsyon sa hanay ng mga pulis. Sa harap ng mga senador, sinabi ni Albayalde na marami sa mga pulis ay sangkot sa illegal na droga at iba pang krimen. Ipinahayag ni Senator Hontiveros ang kanyang pagkagulantang sa mga nabunyag na impormasyon na nagpapakita ng malalim na suliranin sa hanay ng kapulisan. Ang pahayag sa Senado ay nagdulot ng matinding tensyon at pagkagimbal sa buong bansa. Maraming mamamayan ang nagtatanong kung gaano kalalim ang korupsyon sa loob ng PNP at kung ano ang mga hakbang ng pamahalaan para tugunan ito. Ipinahayag din ni Senator Hontiveros ang kanyang determinasyon na magkaroon ng malinis at maayos na kapulisan para sa kapakanan ng mga mamamayan. Sa pagbunyag ni Albayalde at mga reaksyon ni Senator Hontiveros, lumilitaw na mahalaga ang patuloy na pagtutok sa isyu ng korupsyon sa hanay ng mga institusyon ng bansa. Ang pangyayaring ito ay nagbibigay diin sa pangangailangan ng transparency at accountability sa pamahalaan upang mabigyan ng hustisya ang mga biktima ng katiwalian at mapanatili ang tiwala ng publiko sa mga institusyon ng gobyerno. Well, ito nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Po yan. At the end of the day, will be based on evidence lahat yan. Hindi po based doon sa testimony na kung sino. Meron pong kasabihan that testimonial evidence is the weakest evidence. Ika nga. No? Kasi base kung sino nagsasabi. No? Your strongest evidence are documents. Dokumento ang pinakamatatag mong ebidensya. Ano ba ang talagang pakay po doon? No? Ang masira o makita kung ano talaga ang nangyari. Ang katotohanan. Ang manira o malaman ang katotohanan. Should be fair, no? That is the very essence bakit ka nagkakandak ng hearing. To hear both sides. Yes, no, not to hear only one side and then i-judge mo yung isa and then papakita mo sa tao na parang guilty kagad. No, yun ang isang ano diyan kasi wala kang laban diyan, Mabi, I tell you. Wala kang laban diyan. Ayan, ikaw naman kasi Hontiveros, ha? Mahilig ka kasi mag-grandstanding. Yan kasi ang problema ni Hontiveros, guys eh. Mahilig siya magpasikat, nagsisiga-siga siya dyan sa Senado. Kaya po mga kaibigan, no, wala na pong sense ang kanilang hearing dyan. Kaya ito po, ang point po ni dating PNP chief ni itong si Oscar Albayalde mga kaibigan, ay talagang ito pong nangyaring hearing sa Senado, guys, ay wala pong fairness. Hindi po patas ang laban mga kaibigan. Kaya nga pag pumunta ka sa Senado mga kaibigan o pumunta ka sa Congress, ay talagang tutustahin ka doon. Bakit po? Dahil hindi ka makapagsalita. Hindi ka papayagan na magpaliwanag. Ang gusto lang nilang sagot, yes or no. Kaya po itong sinasabi po ni dating PNP Chief Albayalde mga kaibigan, ang kanyang tinutukoy dito, ito po, no, itong kawalang anuhan, no, itong umaalingasaw, no? Umaalingasaw na baho itong si Hontiveros. Talagang grabe, guys. Hindi po to in aid of legislation. Wala po silang batas dito na gagawin, guys. Ang gagawin lang talaga ni Hontiveros dito, ipapahiya niya po si pastor, ipapahiya lahat kung sino-sino yung mga resource person. Pagdating naman sa Kongreso, ganun din, guys. Ipapahiya si pastor at ipapahiya ang SMNI. Siyempre, i-revoke ang franchise. Wala pong katuturan ng hearing. Kaya nga, ito PNP na po nagsalita niyan. Ito, former PNP chief. Siya na po mismo nagsalita, guys. Galing na po sa kanya. Na wala talagang katuturan itong hearing ni Hontiveros. Kaya kahit anong gawin, guys, kahit kumuha pa siya ng sandamakmak ng mga testigo na puro peke, ibabasura po mga kaibigan ang ebidensya. Mahina ang ebidensya, kaya ibabasura po yan mga kaibigan. Alamin po natin na mamaya, guys, na marami pong explanation dyan si dating PNP Chief Albayalde. At of course, guys, meron po tayong breaking news. Nako, si Senator Bongo po mga kaibigan at si VP Sara Duterte
Nako, umaksyon ka agad guys patungkol po dun sa Taekwondo incident. O, sino ba nakapanood ng Taekwondo incident? Ano bang nangyari doon? Alamin po natin mamaya yan. Dahil parang nagkaroon yata ng mismatch, no? Yung black belter, nakikipag-sparring sa isang yellow belter yata. So parang may nangyari po. At hindi lang yan guys, menor de edad pala iyon. Nako. Eto na naman, hihiring na naman yan, sigurado, no? At Attorney Trixie Cruz, mga kaibigan, nagsalita na po. Patungkol po ito kay Kuting, sa kanyang pagiging bangag. At meron din explanation si Attorney Trixie dito, mga kaibigan, patungkol po sa SMNI franchise po, no? Aalamin natin yan. At issue ng WPS, paglilihis ng tunay na problema sa bansa, may sinasabi din si Attorney Harry Roque dyan. At tuloy-tuloy pa rin ang pagdagsa ng mga tao sa Kingdom, mga kaibigan. Grabe talaga. Ibang klase talaga ang mga supporters ni Pastor. Walang tigil. Walang kapagaruan po, mga kaibigan. Tuloy-tuloy lang po ang kanilang suporta. Yan po ang mga pag-uusapan po natin mamaya guys. Pero bagong lahat, kung bago pa lang kayo sa aming channel, mag-subscribe na po tayo mga kaibigan. Huwag niyong kalimutan mag-comment, like at mag-hit notification bell para updated kayo sa aming mga bagong videos. ADF 2.0 po ang aming FB page. Follow, like, and share ng mga videos. Happy Saturday pa sa ating lahat. Happy Holy Saturday or Black Saturday o ano bang tawag dyan, no? Blessed Holy Week pa rin sa ating lahat. Bukas po ay Happy Easter na. Naku, araw ng pagkabuhay mga kaibigan. Kaya kumusta po kayo guys? Ito na naman tayo kahit sobrang init, no? Gabi na, oh. Gabi na po pero mainit pa rin, ha? Grabe. Talagang ramdam mo na po mga kaibigan ang sobrang init ng panahon dahil pumasok na po si summer. Naku, bakasyon na ng mga bata. Balik na pala sa original yung vacation ng mga bata, no? Di ba? Bumalik na po yung original. Kasi dati nung nag-pandemic, guys, iniba kasi yung schedule ng bakasyon ng mga bata, no? Pero ngayon bumalik na yata. So, wala na pong pasok mga ilang araw, guys. Kasi nga, yun na talaga yung totoong bakasyon or totoong vacation po. Di ba? Yung pag-summer. Kasi nga, nabago yan dati, guys, eh. Naging September po ang pasukan. Dahil po, di ba, nagkaroon po ng pandemya. So, anyway, mga kaibigan, ano ba yung mga issue natin? Grabe naman kasi itong si Hontivirus, eh. Talagang no? Grabe, guys. Talagang isiniwalat ang kanyang maiitim na lihim. Ano ba yung mga lihim niya? Ito talaga si Hontivirus. Holy Week na Holy Week, ha? Grabe. Alam nyo, guys, sa totoo lang, yung hearing po sa Senado, guys, yung particular po doon sa mga testigo na di umano'y bayad, no? Kasi marami naman nagsasabi niyan, kumakalat na po yan at meron pang nag-expose niyan, di ba? Bayad yun, yung testigo ni Hontivirus at ang nagbabayad yan, si Ahas, di ba? Galing yan doon sa isang office niya. At may nag-isiwalat yan, yung galing dating Kingdom din na parang dating din siya, yung member din siya ng Kingdom, mga kaibigan, at isiniwalat niya lahat. Kung sino ba talagang nagbabayad. Sa mga testigo, itong mga peke ha, take note mga kaibigan, peking mga testigo. Kumbaga guys, nag-iimbento lang sila para syempre magkaroon po ng story. Ganun yan eh. So itong mga kinuha po ni Hontivirus mga kaibigan, meron pong paliwanag dyan, mamaya po itong former chief Albayalde po mga kaibigan. Pero syempre bago yan natin pag-uusapan guys, babatiin muna natin mga kaibigan dyan sa abroad. Ang ating mga OFW, kumusta na po kayo? Blessed Holy Week po sa inyong lahat dyan. Di ba, yung mga ibang lugar po may mga Holy Week. May mga iba namang lugar na walang Holy Week, no? Parang ganun yan eh. Kanya-kanya kasi yan eh. Kanya-kanya pong, ang tawag dito? Kanya-kanyang, yan eh, no? Kanya-kanyang sa mga ibang bansa. Lalo na po sa Amerika, no? Sa Amerika po may Holy Week yata, eh, no? At meron silang Easter Sunday. Tapos sa sa iba namang lugar katulad ng Middle East, no, wala namang diyan. Wala mga Holy Week. So, kumusta na po kayo guys? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Kayo po ang ating mga bagong bayani. Ayan po ang ating mga OFW, mga bagong bayani, no? Talagang kayo po ang tumutulong sa economy ng Pilipinas. Kaya kami po ay sumasaludo sa inyo. At syempre guys, ang ating mga avid listeners, mga viewers, kumusta na kayo? Ang aming mga subscribers at mga members, syempre, hindi natin makakalimutan yan.
magandang gabi po sa inyong lahat at sana po ay nasa mabuti din kayong kalagayan. Ayan po guys, no? Mamaya guys, promise, babasahin natin yung mga comment nyo at babasahin natin yung mga tanong nyo guys. Kaya kailangan nyo magtanong para tuloy-tuloy po yung discussions natin. Okay? Ayos ba tayo dyan? Ayan. Ay, may nagsabi naman dito, grabe naman, oh. Tagal naman ang intro mo. Anong gusto mo? Anong gusto mo? Walang intro? Napaka-boring mo namang tao. Sino ba itong Alam nyo, ang aga-aga pa, meron na kagad tayong bashers. Ay, grabe naman itong mga bashers na to. Ha? Pwede ba yung mga bashers, wag mo na kayong pumasok pag nag-i-intro kami? Nanggugulo lang kayo eh. Saka, di ba holiday pa ngayon? Ha? Wala pa kayong pasok? Ba't ka? Kayo talaga? Wag na kayo. Kayo mga bashers, magpahinga muna kayo. Kasi wala kayong sahod. talaga naman itong mga bashers, no? Talagang, kahit Holy Week, babash pa rin kayo. Grabe naman kayo. Walang patawad. Hello, Nova Jalava. Ayan, andito din si Lorette at Tokita. Ayan, kompleto. Ang dami. Si Renzi, andito din, oh. Sino kaya ang first owner na to? Ay, si Chrissy Brooks pala ang first owner. Ayan. Mamaya po guys, no, promise po ha, babasahin po natin yung mga comments nyo at mga tanong nyo guys. Sa bandang dulo na po mga kaibigan, para po, kaya kailangan nyo magtanong eh, para mabasa natin lahat yan guys, okay? Ayos ba tayo ha? Okay, ito na ko, umpisahan na kagad natin mga kaibigan. Ito na po mga ating first issue. Siyempre, uunahin muna natin itong dagsa pa rin ang mga supporters ng Kingdom of Jesus Christ po mga kaibigan kay Pastor Kibuloy. Grabe, parami ng parami. Wala na, hindi naman pipigilan to guys. Sabi naman ni Uzi Zero, no work, no pay. Kaya naman pala eh, no work, no pay naman pala itong mga trolling na to eh. Kawawa naman kayo, ha? Wala ba kayong pang-chacha? Ha? Chicha, wala kayong pang-chicha? Renden, Jotojot, hello, Adel Bautista, Renzi, Norma Jalaba, good evening. Happy Halloween. Happy Holy Week pala. Halloween tuloy. Nakalagay kasi Holy Weekend eh. So, eto na nga guys. Silipin muna natin itong mga dagsa po, no? Dagsang supporters po ni Pastor Kibuloy mga kaibigan. Nako, Hontivirus, manginginig na naman yung tuhod niya dito guys. Ha? Manginginig na naman yung tuhod dito ni Hontivirus. Ito para sa iyo Hontivirus, habang nagpapahinga ka dyan, habang nagbabakasyon ka, kung saan ka man naroroon, sana po'y dyan ka na lang. At huwag ka nang bumalik. Ito po mga kaibigan, no? Pakinggan po natin guys ha. Ito po, panoorin po natin ang dagsa po ng mga supporters. Asan na ba yun? Ayun. Play lang natin mga kaibigan. Nagtipon-tipon ang Kingdom members, workers, tagasunod at mga supporter ni Pastor Apollo C. Kibuloy sa ika-6 na araw ng prayer rally para sa buting pastor at sa buong kongregasyon sa kabila ng political persecution na pinagdadaanan nito ngayon. You are the God of the impossible. Lahat ng bagay, Ama, ay posible sa inyo, Ama. Alam po namin ang katagumpayan, Ama, ay ipinagkaloob niyo na po, Ama, sa inyong appointed Son. Ipinagkaloob niyo na po, Ama, sa bawat isa na faithful sons and daughters, Ama. Pag-asa sa kanilang mga puso, mataimtim na nanalangin ng lahat sa dakilang may kapal para sa patnubay at katarungan at hindi lamang laban sa mabuting pastor, kundi pati na rin sa buong bansa. At sa pananampalatayang dininig na ang kanilang mga taimtim na dalangin sa Ama, lahat ay sumayaw sa pagpupuri at pasasalamat sa Amang makapangyarihan. Nandito po ako, kasama ko po ang pamilya ko, buong pamilya, dahil kami po ay nakipag-isa
sa aming mahal butihing pastor, Pastor Apollo C. Kibuloy, sa mga pangyayari ngayon na mula noon hanggang ngayon. Nakita ko kay pastor ang pinaka-aral ni pastor sa amin na maging mabuti kaming citizens sa Pilipinas. Kailangang matulungin kung sino pong nangangailangan, tulungan namin. Higit sa lahat, sa spiritual na aspeto, tinuturuan kami ni pastor na maging mabuting citizens. Tapos ganito ang ginawa nila sa aming buting pastor. So as a KOJC youth, pastor has taught us nothing but love, goodness, and then si pastor mismo, makikita mo na pagmamahal lang yung binibigay niya sa amin. So nakikisa kami ngayon kay pastor because first of all, he was the one who showed his love for us. So ngayon naman mga kababayan, it's our time to show our love for him, to reciprocate that love. Dahil nasa katotohanan kami, ang katagumpayan ay nasa amin na. That is why yung pagsayaw namin, yung pagkanta namin, we are thankful to the Almighty Father, our God, na sinagot niya na yung aming mga dalangin. Nakikita ninyo, may mga musical instrument kami. Kaya napapansin ninyo, lahat kami dito ay masasaya kasi masasaya yung mga awitin. At saka sa Bible times kasi sa Old Testament, ang ginamit ng ating dakilang ama ay mga musical instrument para talunin yung mga kalaban. Sa mga panahon ni Moses, panahon ni Joshua, kaya ngayon ang gagamitin namin musical instrument din, mga papuri, mga pasasalamat sa ating dakilang ama para ang lahat ng aming mga dalangin at hinaing ay kanyang sasagutin. Kasabay ng kanilang mga sayaw ay ang papuri sa Ama at pag-alay ng kanilang taus-pusong pasasalamat sa patnubay at gabay na ibinubuhos ng may kapal. Sama-sama ang Kingdom members, full-time workers at mga taga-suporta ni Pastor Apollo na patuloy na magpapakita sa buong bansa at buong mundo na sa pamamagitan ng mga prayer rally na ito, ang kapangyarihan ng pagkakaisang pananampalataya, pananalig at dalangin sa dakilang Ama ay didinggin ng Panginoon ang mga iyak at dasal ng mga matutuwid. At sa pamamagitan ng dalangin ito, nais nilang magbigay ng inspirasyon para sa pagbabago sa lipunan, kung saan nananaig ang katarungan at pagkakapantay-pantay. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Lorenz Santos, SMNI News. Yan po mga kaibigan, no? Palakpakan po natin guys. Dagsa pa rin ang supporters po ni Pastor Kibuloy. Despite po sa mga pagsubok, no, syempre ang sinisigaw dito katarungan, hustisya, pantay-pantay na pagtrato sa mga tao, di ba? Yan kasi ang mga basic talaga guys na para bagang itong administrasyon ni Kuting mga kaibigan, hindi po nila ino-honor. Wala po silang pakialam, no, sa hustisya, wala silang pakialam. Basta ang sa kanila lang mga kaibigan ay talagang mananatili sila sa pwesto dahil mga gaham sila sa kapangyarihan. Pero ito pong panawagan po ng mga supporters ni Pastor, mga kaibigan. Simple lang ang panawagan, hustisya, katarungan, yun lang. Pantay-pantay ang trato dapat. Ang batas po o ang hustisya po ng Pilipinas dapat po para sa lahat. Hindi po pinipili, di ba? Hindi po pwedeng selective justice tayo, hindi po pwedeng ganun. Kailangan para sa lahat. Kaya nga guys, tayo magpapasalamat po tayo mga kaibigan na meron pong ganito, itong mga Kingdom of Jesus. Dahil mga kaibigan, sila po ang nagbigay or nag-open, no? Nagbukas ng pintuan para po mamulat itong mga mambabatas natin, mamulat sa katotohanan na tayo po'y talagang hindi na po natin naranasan ang pantay-pantay or pantay-pantay na pagtrato or yung tinatawag na justice for all. Wala na po guys. Kaya kailangan, ito po no, kailangan po mga kaibigan, i-exercise natin yung freedom katulad ng ginawa po ng Kingdom, no? Itong mga followers po ni Pastor Kibuloy. Kaya ako guys, talagang mapapasalamat ako eh. At least, di ba, meron po tayong mga tao na ganito na talagang nakikipaglaban guys. Lalo na po itong mga supporters po ni Pastor Kibuloy. Okay? So puntahan na po natin yung iba nating topic mga kaibigan. Puntahan na po natin itong ito po, no, good news. Ayan mga kaibigan, ang galing talaga ni Senator Bongo. Ito po, Senator Bongo mga kaibigan, action agad.
umaksyon kaagad si Senator Bongo, mga kaibigan. Ayan, oh. Nangyari sa na-ospital na Taekwondo Yellow Belter, kinakabahala ni Senator Bongo. Oh, siguro nabalitaan niyo to, mga kaibigan, no? So isisingit lang natin. Ang sabi po dito, having seen the video, I find it very distressing watching how 17-year-old neophyte was mercilessly beaten by a male black belter, almost twice her weight, during their practice session. Grabe naman. Grabe ang kalaban niya, black belter. Ibang klase, no? Tapos kung kinakailangan ay magpatawag tayo ng investigasyon upang tignan kung merong kailangan amyendahan sa ating mga batas at gawin mas mabigat ang mga parusa sa mga ganitong pangyayari. Yan po ang sabi ni Senator Bongo, mga kaibigan. Talagang action kaagad, no? Sabi po niya dito, guys, Senator Bongo on Friday expressed intention to conduct a Senate probe in the incident involving a 17-year-old Taekwondo practitioner. 17-year-old lang pala yun, guys. Minor de edad, naku, yari. Who suffered injuries after her coach allegedly set her up to spar with a heavier male black belter. Grabe naman. In a press statement, Go said he found the video of the incident very distressing. Kaya ang sabi niya dito, guys, bilang chair, ang sabi po ni Senator Bongo, bilang chair ng Senate Committee on Sports, interest nating hindi maulit ang insidenteng ito. Kung kinakailangan ay magpatawag tayo ng investigasyon upang tignan kung merong kailangan amyendahan ng ating batas at gawing mas mabigat ang mga parusa sa mga ganitong pangyayari. Yan po ang sabi po ni Senator Bongo, mga kaibigan. Di ba? Kasi nga, grabe naman kasi. Bakit naman kasi may ganyan-ganyan pa? Grabe naman yung kalaban niya, black belter. Ibang klase. O yan. So, ito talaga dapat nating ito ang dapat tutukan. Di ba? Tama ito si Senator Bongo. Yung mga ganyan. Kasi minor de edad yan eh. Hindi yan pwedeng mangyari, no? Kasi nga, syempre guys, kaya kailangan bigyan kagad to ng leksyon para matigil na yung mga... Kasi parang bully na rin yung ganun eh, no? Parang binubully na nila. Syempre, pag neophyte ka pa lang, bago ka pa lang, meron talaga yung mga tinatawag na initiation. Diba? Kahit sa mga karate, meron yan eh. Kasi ang taekwondo, guys, masyado kasing full body contact yan eh. Na sports, no? Karate sports or martial arts. Masyado siyang full body contact talaga siya. Kasi puro sipa yan eh. Kung medyo malakas-lakas sumipa, black belter na. Talagang tinamaan yung minor de edad. Ang problema, minor de edad. Wala na. So, yan po ang sabi po ni Senator Bongo. Ito naman ang kay Vice President Sara Duterte, guys. Asa na yun? Ayan. Vice President Sara Duterte called to investigate Taekwondo tournament manager. Ayan, yung manager, yari. Yan ang sinasabi natin. Di ba? Yan ang dapat yung tugunan ng pansin. Yung mga ganyang klaseng mga insidente, di ba? Basahin po natin ang sabi dito ni Vice President Sara Duterte. Sabi po ni Vice President, guys, is being urged by the parents of student athletes to investigate Taekwondo tournament manager Hernie Tabuada of the Palarong Panlalawigan. In a letter dated March 27, addressed to Vice President Sara Z. Duterte, Secretary of the Department of Education, and Chairperson of the Palarong Pambansa Secretariat Steve Luigi Giogadin, one of the parents of the students, athletes who are supposed to join the Taekwondo event of the Palarong Pambansa, alleged that Tabuana abused his authority as tournament manager. Ayun, inabuse pala niya ang kanyang pagiging manager. Ayan po. Palarong Panlalawigan of Negros Occidental and spread false information bearing misrepresentation that a certain Ma'am Marivic, allegedly a Secretary General of Palarong Pambansa Secretariat, instructed him to reduce the number of players in the secondary boys-girls Rugi division from 10 to 7 players and elementary. Grabe, meron din. Pati ba naman yung mga athletes, meron ding mga kurap-kurap dyan. Grabe naman itong mga to. Yan, huli tulugay kayo yun.
Hi Sir Pudinet, God bless po, watching always from Cairo. Ayan, si Josie Molena. Kumusta ka na dyan sa Cairo, Egypt? Rolando Betito, ang coach ay black belt. Oo, ang coach black belter. Tapos ang kalaban niya, yellow belter, tapos babae pa, 17 years old pa. Yari talaga. Grabe yung mga pangyayari ngayon, ano? Ay nako, buti na lang talaga guys, andyan po si VP Sara tsaka itong si Senator Bongo, no? Ang bilis talaga nilang umaksyon. Talagang nakakabilib po guys. So yun po, sabi po dito guys, no? He urged VP Duterte and ASEC Francis Cesar Bringas to investigate Tabuada and ban him and his known associate Marisa Candilada in all future DepEd. Saan na yun? Nawala. Sanction tournaments in all the allegations are proven true. Ayan na. Yari, imbestigahan na kayo. Pag na-prove yan or napatunayan na may kasalanan kayo, naku, baka matanggal pa kayo sa pwesto nyo. Ayan, hindi kasi kayo nag-iingat eh. Ha? Dapat kasi pag mga minor de edad, huwag niyong bulihin, binubuli nyo kasi. Oh. 'Di ba? Binubuli kasi. Yan ang problema dyan. So yun po guys ang ating updates po sa Taekwondo incident. Punta naman tayo dito sa West Philippine Sea or sa South China Sea mga kaibigan. Pakinggan po natin si Attorney Harry Roque. Dahil ito po yung walang katapusan na usapin ng South China Sea. Ngayon mga kaibigan, ano ba talaga ang nangyari dyan? Bakit po hindi sila humihinto? Wala pong humpay or wala pong hinto ang issue dyan sa West Philippine Sea guys. Kasi ito po yung paglilihis. Nililihis sila ang totoong problema ng Pilipinas mga kaibigan. Kaya palagi nilang inaano itong West Philippine Sea. Di ba? Para po ang mga tao guys, nakatutok po doon. Hindi po tayo nakatutok sa totoong problema ng bansa natin. Ano ba yung totoong problema ng bansa natin? Mataas ang bilihin, mga bigas, gasolina, mga basic commodities. Mataas pa rin mga kaibigan, hindi pa po bumababa ang mga presyo. At lalo pang tumaas, lalo na ang bigas guys. Ha? Lalo na ang bigas. Magkano ng kilo ng bigas? Oh, tapos nililihis lang tayo sa West Philippine Sea na yan. Ibang klase talaga kayo. Ito po, pakinggan po natin si Attorney Harry Roque mga kaibigan sa kanyang panayam patungkol po dito guys. Naniniwala ang dating opisyal ng Malacanang na ang pagpapataas ng tensyon sa West Philippine Sea sa pagitan ng bansa at China ay paglihis sa tunay na problemang kinakaharap ng mga Pilipino sa araw-araw na di kayang solusyonan ng kasalukuyang administrasyon. Narito ang balita ni Carlo de la Peña. Well, ang tingin ko kasi hindi nga malutas ng administrasyon yung problema ng mataas na presyo ng bilihin, yung kawalan ng trabaho at saka yung mababang sahod. Kaya ang ginagawa nila, linilihis nilang issue, pinaiinit nila itong WPS. Ito ang tugon ni dating former presidential spokesperson at international law expert Attorney Harry Roque sa patuloy na pagtaas ng tensyon sa pinagagawang teritoryo sa West Philippine Sea o WPS. Nito nakarang araw ay nagbanta ang China sa posibleng kahihinat ng sitwasyon matapos ang panibagong water cannon attack sa sasakyang pandagat ng Pilipinas na maghahatid ng supply sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Sinabi naman ni Roque, imbis na kalabanin ng China ay dapat gamitin ito upang mas magkaroon ng maraming pagkain ng mga Pilipino at palakasin ang ekonomiya ng bansa. Sa mga nakaraang survey ng Octa Research Group, pangunahing concern ng mga Pilipino ay ang pagtugon ng pamahalaan sa patuloy na pagtaas ng presyo ng basic goods and services. At dito na nga po nagtatapos ang ating video. Tila patuloy at talamak na nga ang mga katiwalian sa bansa, lalong-lalo na ang kasalukuyang Pangulo na si Bongbong Marcos. Hanggang kailan nga kaya mareresolba ang mga issue na kinakaharap ng bansa kung ang namumuno ay nangunguna pa sa paggawa ng mga kalokohan? Tila unti-unti na nga rin nawawalan ng pag-asa ang taong bayan, kaya naman hiling ng karamihan ay mapalitan na ang kasalukuyang administrasyon sa bansa.
Para naman po sa ating viewers, ano ang masasabi ninyo tungkol sa issue na ito? Please comment down below.